Hello guys, so good morning. Ito, meron tayo dito ang Epson L3210. So this is also applicable in Epson L3110. So how to assemble this? Yan, binaklas natin siya lahat kasi nalubog siya sa baha. Then nilabahan natin, sinabon, binrush. Then that's it, binilig sa araw, then that's it. Now, ang tanong, paano ba ito i-assemble? So just in case na disassemble na kayo, then hindi nyo na alam kung paano mag-assemble, ito yung process. Okay. Okay, so minsan, so dito, so natatanggal yung mga ilalagay mo lang, ipi-press down mo lang naman, ilagay mo dyan, then press down, and that's it. So minsan din, ito, natatanggal yung kanyang spring. Dito, natanggal yung spring. Pag natanggal yung spring, paano na ba? Ano na ba yung gagawin natin? Okay, ganito lang yon. Ito, yan, papaganyanin natin. Then, pasok natin yung spring dito. Pasok yung spring. Yan. Then, kuha kayo ng tweezer or matulis na bagay. Shall we say, ito na lang. Yung Phillips screw natin na maliit. Ito mas maliit. Yan. Then, ipapasok mo siya dyan. So, ganun lang naman kasimple pag natanggal yung mga spring. Now, so, ganun lang siya kasimple. Now, for example, mayroon na ako nitong video kung paano magpalit nito. So, yan, mga case lang yan. Mga scenario. Then, dito naman, kung lilinisin natin siya, ito, wag niyong sasabunin, wag niyong babrasin, kasi yan yung ating, yan yung nagpapadulas dun sa carriage natin. So, yan yung nagpapadulas, grasa yan. So, wag na wag niyo yung sasabunin. So, yan. Okay, dyan muna natin yan. Paghiwa-hiwalayin muna natin. Alright. So, malinaw na ba yun sa inyo? Post ko lang, palit ako ng angulo ng ilaw. Alright, so yan, mas malinaw na. Next natin, ito, binaklas natin to 1, 2, 3. Asa na yung isa niyan? So, parang nawawala na yung isang gear. Asa na ba yung isang gear nito? Ayun, so may nawawalang isang gear. Saan na ba siya napunta? Hanapin ko muna. Alright, so yan, naiwan doon sa taas ng pagbilad natin. So, naiwan siya. Then, yan nga, medyo basa pa. Pero wala naman problema itong basa ito. Yan, right. Next move natin, ganito. So, ito, pasok natin ito dito, yan. Then, ito, yan, kung manonotice natin, ito mas malaki, yan. Then, ito mas maliit yung gap, yan. So, ibig sabihin, yung pagpasok nito, baliktad. Yan. So, yung pagpasok nito, dito to. Yan. So, ito, pag ganito. Sorry. Dito pala to. Dito. Yan. So, ganyan. So, tingnan nyo na lang, may naka-usli dyan. Yan, 1, 2, then 3. So, dito tayo sa maikling ito. Masyado kasing itim siya, Yan, kita naman, di ba? Ayan, nakita na. So, yan. So, dito natin siya papasok. Itong malaking ito. So, doon. Then, ito maliit na to dito. Kita nyo naman yan dyan, Malaki, then maliit. So, ganun yung pagpasok niya, Yan, ganyan. Right. Sunod. Tama ba yung ginawa ko? So,
Sorry na. Ito muna pala. Hindi, tama naman. Yan, then ito. Okay. So, ito, then yan. Then, ito naman dito. Yun. May mali ba? Mali. Baliktad. Ayun, sorry na. Yan, baliktad yung pagkakalagay natin. So, yung paglagay nito, nakapaganito siya. Ganyan. No, so ganyan. Ganyan dapat pala. Right. So, yan, nakalagay natin dyan. Then, yung malaki, then yung maliit na gap. So, pag ganito. Then, eto naman, pasok natin to dito. Yan. So, yung lock naman sa loob niya, hanapin nyo na lang. Yan. So, dapat ganyan yung galaw niya. Then, ito naman, pasok natin siya dito. Yan, pag ganyan. Yan. Then, push natin. So, dapat magkakasama yan. Pag inikot mo yan, lahat yan iikot. Yun. Alright. Okay. So, lahat yan iikot. Alright. Sige. Next naman, yun yung gears natin. Ano? So, paglagay natin. So, next. Yan, ganyan na lang. Okay, next. So, ito naman yung sunod natin. Yung ating, tawag natin dito is purg unit. Ito yung pinakang purg unit. So, sa paglinis naman ito, ayan, madami na akong video kung paano to ilinisin. Ano? So, tingnan nyo na lang. Then, dito, ito, tinanggal ko to. Ito yung tinatawag na parang something like dila-dila. Ito yung lock, ano? Lock. So, yung position niya, so kung mananotice natin, ayan. Then, nandito yung lalagyan ng spring. So, yung spring lalagay natin dito. Diyan. Yan. So, since nandiyan yung spring, then ito naka-sling ito. Nasa ibabaw yan. Ang paglagay natin yan, nandito siya. Yan. So, may butas dyan. Ilalagay mo siya dyan. Dito mo papadaanin sa ibabaw. Saan ba yung angulo mas kita ninyo? Yan. Padaanin nyo siya dyan. Ayan yung butas. Oh. Padaanin nyo dito. Pasok nyo dun sa butas. Yan. Yun. Then, kuha kayo ng tweezer. Asan yung tweezer natin dito? Parang nawala yung tweezer. Wait lang. Ayan. So, dapat mayroon kayong tweezer. Ano? So, yung tweezer, kukunin nyo yung kabilang parte ng spring. Then, ilalagay nyo siya dito. Sabit nyo siya dyan. Ayan. That's it. So, yun na. So, yung function naman niya, yan yung lock. Gumagalaw yung paganyan. Okay? Then, sa pagpasok naman ito, ikutin nyo lang. So, ito dapat nandoon. Yan, paganyan. Yan. So, sa pagpasok naman, dapat nakaganyan siya. Yun. Then, ito, tingnan nyo na lang yung hose. So, dapat ito nandito, wala doon. So, pasok natin siya. Clear lang natin. So, dapat ito, yung lock na to, itong dulong ito, makapasok siya dito, sa butas na to. Then, ito naman, so, dapat makapasok siya dito sa anong ito, dito. Makapasok siya. So, pag ganyan yung paglagay natin, dahan-dahan lang guys. So, yun. Then, push. Yun. Push. Alright. So, yun. Naipasok na natin. So, dapat ganyan yung position niya. So, sabi ko nga, ito yung lock. Yan. So, dapat ito nakapasok yan dyan. Then, ito naman, nakapasok siya dito. Yan.
So, dapat dito siya nakapasok. Yun. Ayun. Alright. Pasensya na kung masyadong magalaw yung camera natin. Pinapakita lang natin yung tamang anggulo. Then, so huwag kayong malilito sa ano niya, sa tornilyo. Ano? So, yung tornilyo, ganito yun. Saan na yung isa? So, tingnan nyo na lang. Ito yung tatlong tornilyo. Dalawa lang pala. Kukumpare natin. Ito, mas maikli yung dalawang ito kumpara dito. So, ito yung dalawang maikling ito. Yun yung para doon sa porg unit natin. So, itong dalawang maikling ito. Na pang plastic. Yan. So, yan. Lagay natin dito. Dito. And that's it. Then, ito naman pangalawa naman. Dito naman natin. Diyan o. Ayun. Alright. So, yan. Diba? Then, yung pangatlo, itong tornilyo naman na to, dito naman natin siya sa waste ink pad. So, pasok natin to dito, then dito, ito, then ito. So, pasok natin siya dyan. Then, push. Then, that's it. Then, tornilyo dito. Right. So, sana nasusundan ninyo, ha? Ayan na. Alright, so pagkatapos niyan, ito na yung gagawin natin. Baliktarin natin. Ganyan. Ilabas natin to. Masyadong inuubo tayo. 1 AM na kasi tayo natulog kagabi. So, tinapos natin yung isang printer. Then, next to that, ito na. Ayan. So, sa paglagay naman ito dito, so dito yung screw, then dito naman yung screw. So, dalawang screw yan. Ito siya. Isa at dalawa. So, yung papasok natin yan dito sa pagganito. Okay, yan. Ganyan. Then, take note. Ito, gagalawin ko naman yung camera natin para mas makita ninyo. So, ito naman, so dapat ito makapasok siya sa butas dito. Yan. Ano? So, yun yung gagawin natin. Okay. Gawin na natin yun. So, yung ano dito, sa screw dyan, then dito naman yun. Right? Pasok. So, dapat makapasok siya dyan. Then, yan. So, nakapasok na. Ayan. Push mo na lang papunta dito. Then, yan. Ilapat mo na siya papunta doon. Then, lapat. Then, alright. Lapat. Yun. Yan. Then, dito naman. Alright. So, yan. So, dapat ganyan. Ano? So, nakapasok na dito sa, then, dito naman dalawa. So, press down mo lang para hindi siya umangat kasi lumalaban yan eh. Kasi mayroon siyang spring. So, kuha na kayo ng tornilyo. So, yung mahabang tornilyo na pang plastic. Yan. So, eksakto lang. Then, lagyan ng tornilyo dito. Yan, isa. Then, kuha kayo ulit ng tornilyo. Pangalawa. Diinan nyo lang ha, para hindi gumalaw. So, siguraduhin niyo nakalabas dito. Then, lagyan siya ng screw. Yun. Yun na guys. Okay na. So, yan. Alright. Then, next to that, parang may nawala tayong parte. Ito. Ito naman. So, ito, lock naman to. Ito yung bakal na to, lock naman to. Ito, nakalagay to dito, sa parteng ito. Dito siya. Kasi dito tayo maglalagay ng screw dito. Dito. Sa parteng yan. So, lalagay natin to dito. So, once na natanggal nyo ha,
Pero kung hindi naman natanggal, much better. Pero kung natanggal, ito na yung proseso. Yan, kita ba? So, ito siya. So, ito, pasok nyo lang to. Pakiramdaman nyo na lang. Yan. So, ibig sabihin, kung magaspang, ibig sabihin, nakapaganyan yan. Then, ito yung hindi magaspang. So, pasok nyo na lang yan dyan. Pasok dito. Yan. Kasi lock yan, ano? Yun. Then, pasok mo dyan. Then, ilalagay mo na yung tornilyo dito sa ilalim. Sa harapan. So, dito. So, may butas yan dyan. Yan. Then, ikutin na para malak. Yun. Right? Okay. Yan. So, ang purpose naman ng lock na to, so para pag inalog mo siyang paganyan, hindi siya mag-move papunta doon. Okay. Next natin, ikutin natin ulit. So, wag malilito sa pag-ikot-ikot, ha? So, gayahin nyo na lang. Kinukuha lang natin yung angulo kasi yung camera natin, nag-adjust tayo sa camera natin. Okay, next to that. Okay, nice. So, sunod, ito naman yung gears. Dynamo, I mean. Yung dynamo. Itong dynamo na to, sa side na to. So, kung manonotice natin dito, then dito. Yung porg nandun sa dulong yun. Then, dito naman, ito para dito. So, ito naman, lalagay mo lang siya dito. Yan. Tama. Dito siya. Dito, guys. Yan. So, may ano naman yan dyan. May dalawang ano naman siya dyan na dapat mag-fit siya dyan. Pumasok yun dyan. Then, may isang tornilyo dito. Right. So, yung tornilyo ulit natin. Pang-plastic. Iba na yung pambakal, pang-plastic. Mas maikli yung pambakal kumpara sa pang-plastic. So, lagyan dito ng tornilyo. Yan. And that's it. Then, ito naman guys. Ilagay nyo siya dito. Pasok nyo siya dito. Yan, pasok dyan. Then, yun. Yan, nakaganyan yan. Then, ito, padaanin siya papunta dito sa ilalim. Then, papunta na yan sa board. So, ganun yung position niya. Next to that, sabay susunod natin. Ayun, may nahuli tayo. Aha. So, dapat, mali. Alright. So, nakalimutan natin ilagay yung kanyang carriage. So, anyway, so, nalapat na natin. So, ito, nakalimutan natin ilagay. Pero, dapat ito, ilalagay muna to bago ilagay ito. Ano? So, ilalagay muna ito bago to ilagay dyan. Na. So, yan. Ulitin natin. Madali lang naman yan. So, ganun talaga, nakakalimutan talaga yan minsan. Sige. 3 tornilyo lang naman yung tatanggalin mo dyan. Isa. 2. Yan yung tig-press down natin. Then, 3. So, yan. Tanggalin muna natin. So, dapat nauna ito. Sa dito, asan na ba yung board para sa sensor nito? Ayan. So, ito yung board para sa sensor. Then, ito naman yung kanyang flux cable. Alright. Sige.
So, ito muna, dito. So, tingnan nyo na lang, So, huwag kayong malilito. So, yung pin sa ibabaw, so, dapat ito nakaganyan, nakapaibabaw. Sa ilalim yung blue, no? Yan. Lagay nyo siya dyan. Yan. Then, dito naman, so, para hindi ako malito, hindi ko pinali ko yung tornilyo dyan. So, ibig sabihin dyan nakalagay dapat yung tornilyo. So, ganyan. Then, ito, i-place na natin siya dito. So, nakapaganyan siya. Sorry. Ganyan. So, dapat pumasok dito at dito. Then, lagyan ng tornilyo. Yun. Then, lagyan ng tornilyo, then that's it. So, ganun yung position niya, Alright. Then, ito, ilagay na natin to para hindi tayo mahirapan. So, yan, lagay mo siya dyan. Then, ito naman dito. Dito naman, yan. So, ganyan. Ganun yung paglagay ng Yan. So, etong, para sa sensor dito yan. May gap yan dyan. Then, dito naman, ito naman dito. Then, ilalagay mo siya dito sa ilalim. Ito yung lock niya. Ito. So, push mo lang siya dyan. Then, that's it. So, dapat ganun. Ganun yung position niya. Alright? Sige. Sunod, dito, kunin natin ulit ito. Yan. Then, dito naman, para mas klarado sa inyo. So, ito, hahawakan ko yung kanyang timing belt. Yung timing belt dapat nakapaganito. Yan. So, dapat hawak or itali mo yung timing belt. Tali mo muna para hindi kayo mahirapan. So, tali nyo muna. Yan, ganyan. Sunod, ito naman, so, dito yung daanan niya, so, dito may lock, or dyan, walang daanan. So, dito yan. So, ito, papasok nyo lang siya. So, yan, balik na rin natin papasok ko lang siya dito. Ito naman, dito siya, dyan. So, pasok ko siya dyan. Saan na ba yun? Mukhang nalilito ako sa anggulo nito, Right? So, pasok nyo lang siya dyan, yan. Then, pasok. Push nyo lang, guys. Dahan-dahan lang. Yan. Dahan-dahan lang. Now, just in case hindi siya pumapasok dito, nahihirapan kayo dyan, pag push dyan, ito lang yung gagawin ninyo. Iaangat nyo lang to. Iaangat nyo lang to. Angat ito. Kasi may spring yan. Then, pupush nyo na yung yan, angat. Then, papasok nyo na yan. Then, push. Then, push. Yun. So, ganun lang. Push. Then, yun na. Yun na yung pag, natin, ng carriage. Yan. So, same process pa din. So, yung ginawa natin kanina, same process pa din. Lapat natin siya dito. Then, yan. Lapat. Okay, that's it. So, yun lock dito. So, dapat makapasok siya dito. Ipasok mo na siya. Yun. Then, lapat. Then, dapat naman ito. Then push. That's it.
Then, lagyan ng tornilyo. Press down lang, kagaya na ginawa natin kanina. So, palagi ko nakakalimutan yan, ha. Hindi ko talaga makuha yung right process. So, nakakalimutan ko talaga. Ganyan. Lagay dito ng tornilyo. Yan. So, yun nga. Gumagalaw yan dyan, oh. Gumagalaw. So, dapat ilagay mo yung tornilyo doon. So, dapat lagay natin yung tornilyo dito. So, yan. Medyo bumalik lang tayo. Kasi nilagay natin yung carriage niya. Right? Okay. So, another tip. Lapit natin dito. Yan. So, ito. Yan. So, dapat nasa labas. Ayan. So, dapat nandyan yan. Ano? Next to that, ito na. Alright. Pwede na nating ilagay yung kanyang print head. Yung print head, lagay mo na lang siya. Ganyan. So, nakapaganito. Mali. So, dapat nakapaganito siya. Ano? Sorry na. Yung pins kasi nandito sa ibabaw. So, nakapaganyan. Kaya hindi pumapasok eh. Yan. Yun. So, tingnan nyo na lang yung blue. Nandito siya sa ilalim. Then, ito naman sa ganyan. Then, pasok na. Lagay nyo na yung print head. Then, lagyan ng tatlong tornilyo. So, yung tatlong tornilyo naman, nakalagay siya dapat dito. Sa, dyan. Then, yung pangalawa. Right? Pangalawa naman, dito. Dyan. Then yung pangatlo, pasensya na kung medyo magulo yung camera natin. Pero dinadahan-dahan lang natin para hindi kayo mahilo. Yan. Sa tatlo. Ano? Tatlo. Then, lagay natin yung ito. Lagay natin dyan. Then, pwede nyo nang ibalik yung mga ano natin. Yan. So, lagay nyo na to. Alright. From your left, black muna. From your left, black muna. Then, sunod yellow. Sunod magenta. Then, last is cyan. Then, ipitin nyo yan dito. Pasok dyan. Then, ito naman dito. Then, that's it. Then, ilock na yan. Yan. Yun. Di ba? Yan. Right. Next naman. So, ito naman yung kanyang ano. Right. So, yung flex cable naman, gagawin natin, papasok natin siya dito sa butas. Pasok dito. Yung flex cable dyan. Then, dito. Yan. Alright. Yan. Pagkapasok nyan, ito, ilalapat mo siya dito.
push natin yan dyan. Lapat dyan. Then, sa itaas. So, yan. Lagay dyan. Then, papunta doon. Then, ipipress nyo siya papunta dito sa kaliwa. Ayusin na lang. Dapat nasa ibabaw yung kanyang flex. Then, lock. Lock natin. Right? Ayun, wala na siyang lock. Naputol yung lock niya, guys. Okay. So, dapat ito, pag push mo na siya papunta, going to the right, pag push mo siya going to the right, magla-lock na yan. So, since naputol yung lock niya, gagawin natin dito, so, lagyan na lang natin siya ng stick glue. Alright, lalagyan na lang natin siya ng stick glue para malak. Alright guys, so just in case na naputol naman yung lock nung sa flex cable natin, ganito lang yung gagawin ninyo. So, place natin dito, dahan-dahan lang. Kita ba? Yan, kita naman diba? Ito. Alright. So, yan. So, lalagyan natin siya ng stick glue. Ito. Yan, ito. Nakikita nyo to? So, yan. Dapat pag ginanon mo siya, magla-lock na siya. So, hindi siya nag-lock kasi naputol yung lock. So, pag naputol yung lock, lalagyan nyo lang siya ng stick glue dito. Wala pa. Masyadong maikli na yung stick glue ko ata. Ayan. So, lalagyan nyo lang siya dito ng stick glue. Dito. Sa may lock niya mismo. Yan. Para magsilbing lock ulit. Yan. Yan, patuyuin. Kasi dapat hindi yan gumagalaw. Yan. Pag tuyo na, then yan, nakalock na siya. Yan. Okay. Next naman natin, ikot ulit tayo. Yan, pasensya na kung magalaw yung ating camera. So, kung manonotice natin dito, hindi na align yung kanyang flex cable. So, pwede kayong gumamit dito ng, tawag natin dyan, pwede kayong gumamit dito ng double-sided or pwede din naman na tape. So, yung tape, hindi masyadong makapal. Ganito yung gagawin ninyo. Lagay nyo siya dito. Lagyan siya dyan ng tape. And, yan. Sa ilalim. So, hanggang sa magkano siya. Yan. Yan. Kasi kapag gumalaw yan, yan. Ganyan. So, dapat hindi siya sasabit. Yun. So, yun yung essence na kahalagahan nun. So, yan. Tumukal ulit yung ano natin. Yung stick glue natin. Lagyan ulit natin siya. Konti pa.
Alright, so yan, pasiguro na lang tayo guys. So, tapos na tayo doon. Ang susunod naman natin, ito na. So, meron yan dyan maliit na tornilyo. Dapat yung maliit na tornilyo yun. Saan yun? Wala na yung maliit na tornilyo yan. So, nawawala. Okay, next na lang tayo. Next. The next move natin, yung ating, yan. Ito. So, dapat hindi siya magasgasan, encoder strip. Yung encoder strip naman natin, lalagay natin siya dito. Pasok nyo yan dyan. Then, yung spring, yung dulo, then pasok dyan. Ito naman, pasok dito. Yan. Then, ito, ipapasok nyo yan doon sa sensor na nilagyan natin ng flex cable. So, tingnan nyo na lang dito sa dulo, dito, sa likod. Then, ipasok nyo yung, encoder strip. Pakiramdaman at palinawan ng mata ito, guys. Yan. So, that's it. Ang sunod naman natin, dito naman tayo. Yan, kita naman, di ba? So, ito naman, yung dynamo natin dito. Pasok natin yan dyan. Hanapin lang yung dalawang butas. Eksakto lang. Alright, so ganyan. So, ganyan. Then, may dalawang tornilyong maliit yan. Yun yung tornilyo para dyan. Ito. So, ilagay na yan tornilyo dyan. Alright. Ang sunod naman, yung pangalawang tornilyo natin. Lagay na siya dito. So, it takes time talaga, So, pinakamatagal na nito is 1 hour. So, lalapat tayo, nag-i-explain tayo dito. So, matagal yung paglagay natin. So, kung tutuusin, 15 minutes, kaya itong gawin. Then, ito naman guys, yan, meron siya dyan. Pupush mo lang siya dyan. Then, dito. So, dapat nakapasok siya dyan. Then, dito naman, lalagyan nyo ng screw. Yung screw naman dyan, yung pambakal. Yan. So, yung maikli, maikli na pambakal. Yan. Lagay nyo dyan. Alright. Ano nangyari? Alright. So, yung encoder strip natin, ilalak na natin siya dito. Lagay mo siya dyan, sabit mo siya dito. Yun. Yan. So, kung sira yung encoder strip, so, mabilis yan. Mabilis yan kung gumalaw. Pero kung normal naman, okay lang. Dati lang. So, ito, lagay na natin dito. Then, dyan. Then, sa ilalim, sabit natin. Then, ready na yan to connect dito sa board. Alright. Next. Next natin, dito na tayo guys. So, dito na tayo para sa, dito naman tayo sa ating timing belt. So, yung timing belt, tinali natin kanina, So, yan, tanggalin na natin. So, kailangan yung itali yan or para hindi kayo mahirapan ng pagbalik, So, next naman, ito para sa timing belt, ito naman, ito yung
parang ruler, or dyan umiikot yan. So, papasok nyo lang yan dyan. Then, yan. Yan, alright. Then, ito, ipapasok nyo siya dito, then doon. So, pasok dito, ganyan. So, ingatan lang na hindi siya matanggal. Then, yan. Ayun, natanggal na nga. Pag natanggal, ulitin. Ulitin lang. Yan. So, para hindi kayo mahirapan, lagyan nyo ng tape. Pwede din naman yan lagyan ng tape dyan, then tanggalin nyo na lang. So, yan. Lalagay ko na siya ulit. Then, dahan-dahan lang yan. Dahan-dahan lang. Then, ilalagay ko na tong ating timing belt. Yan. So, lalagay ko siya dito. Dahan-dahan lang para hindi na matanggal yon. Then, alalayan ko din, lalagay ko siya dito sa dynamo. Yan. Then, lalagay ko na yung spring niya dito. Yung spring dito lalagay. Yan. Ganyan. Then, ipupush mo siya gamit yung maliit na bagay or matulis na bagay. Then, push mo siya papunta dito. Yan. So, yan. So, yan, gumagalaw yan. Yan. Okay na, di ba? Yan. Then, after that, ilalagay natin yung tornilyo dito. Yan, lagay natin siya tornilyo. Ilock natin. So, yung purpose naman ng tornilyo, para hindi siya gumalaw dito, then matatanggal. Ano? So, yun yung purpose ng tornilyo dyan. Right? So, tapos na tayo dyan. Ito, nakuha ko na yung maliit na tornilyo. So, yung maliit naman na tornilyo na to, dito siya. From dynamo, ito dito, then dito. So, para hindi siya umangat. Yan. So, dyan yan nakalagay. Para hindi gumalaw, kasi masyadong magalaw yan. Oh. So, para hindi gumalaw, yun yung purpose nun. Lagyan ng tornilyo dyan. Nilagyan nila ng tornilyo yan. So, yun. Hindi na siya gumagalaw. Okay. Next. Ano yung sunod natin? Alright. Sige, power supply tayo, guys. Yung power supply naman, binungkal ko yan. So, ito, kasi basa siya. So, binilad ko din siya sa araw. So, binungkal ko din siya. Paano ba ibalik yung power supply? Kuha tayo ng upuan. Pagod na tayo, katatayo. Ayan. Paano ba ibalik yung power supply? So, make it sure na hindi na talaga siya basa. Ano? So, tingnan nyo na lang. Double check nyo na lang. So, kung basa pa, gamitan nyo na lang ng hot air o ibilad nyo sa araw. Ano? Then, ito. Dito tayo. So, yung mas mahaba, so dito siya nakakonect. No. Yan. Lagay na natin dyan para hindi na tayo malito. Kita ba? Yan. Pasok na natin dyan. Kasi kung magkabaliktad yan, so hindi naman niya papasok kasi hindi naman siya swak, diba? So, ito talaga para dito. Yan. Sunod, ito, yung male socket natin. Yan. So, ito, nakapaganito yan. Diyan. So, diyan yan nakalagay. Yun. Yan, ganyan. Yan, discharge na yan, ano guys, kaya kahit hawakan niya sa ilalim. Nung pagkabasa kasi niyan sa tubig, na-discharge na yan. Next naman, ito. So, lapat lang natin yan dyan. Ilapat nyo lang. Lapat lang. Then, push down. Yun. So, lock na, diba? Then, dalawang tornilyo. So, kailangan natin ng dalawang tornilyo para i-lock yung ito, sa lock. So, ito naman yung lock dito. So, while doon, yung may dalawang lock yan dyan.
Ito at ito. So, ito naman tornilyo dito. Yung lock niya. Yan. Pasiguro na lang kayo guys na sana hindi basa. Ano. So, paano siya bungkalin? Tanggalin. Ganon din. May video na ako nito. Hanapin nyo na lang. So, ganon din. Ulitin natin kung paano bungkalin. Ganito lang naman. Tatanggalin mo lang yan. Then, tatanggalin mo. Then, iaangat mo lang yan. Then, angat mo na. Then, that's it. Okay na siya. Yan. So, dito naman. So, ito. Yung mga ano niya. Nakalagay yan dito. Yan. Then, papunta doon. Yun. Nakaganyan yan. Pwede nyo naman hindi na ibalik yan. Nasa sa inyo yan. Ano. Sa inyo kung hindi nyo na ibabalik. So, pero kung nandyan din naman, ibalik nyo na lang. Right. Nandyan ata yan o naman dito. So, basta binalik lang natin. Then, sunod, ito, talagay na natin, ito dapat nakapaganyan na. Ayan. Kita ba? Right. So, dapat nakapaganyan na yan. Then, pasok natin siya dyan. Yun. Then, yan. That's it. Lagyan ng tornilyo. So, mas maganda kung yung Phillips screw nyo ay magnetized. Lagyan ng tornilyo dyan. Okay. So, dapat pala ito dumaan sa ilalim dito. Yun, ganun dapat pala siya. Ito naman dito. Yun. Sige. Dumaan sa ilalim. Then, ibalik na. Right. Pangalawang tornilyo. Dito naman, sa ilalim na to. Kita ba? Alright. Mali. Ayan. So, yan. So, please do not skip the ads. Ano? So, wag nyo munang i-skip yung ads. Para matulungan nyo din ako. Right. Next move natin. Ano na ba yung next move natin? Eto, lagay na natin yung kanyang board. Ayan. So, yung board naman, dito naman siya. So, yung board, so make it sure, eto, nilinisan na natin siya, sinabon din natin siya, binilad din natin siya sa araw, then tuyong-tuyo na. Ayan. So, lagay natin siya dito. Ayun, may natanggal pa siya dito, guys. Eto. So, natanggal yung spring, ito. So, balik ko lang. Yan o, natanggal yung spring. Ang mahirap na to ibalik, ha. Ba't kasi natatanggal ang spring na to? Kasi pag hindi mo yan binalik, nako, hindi kakainin yung bond paper. Ang hirap pa naman ibalik nito pag ganitong position na. Parang ayaw tayong patapusin ito, guys. Sige, balik ko muna.
Nahihirapan ako, kahawak ko kasi yung camera eh. Yan, so sana kita ninyo dyan. So yan. Ang hirap nito ibalik. Ang laki pa naman ng kamay natin, daliri natin. Ako lang pala. Daliri ko lang pala yung malaki. Nako naman. Kainis naman to. Ito yung hindi alam ni customer. Lang. So, sana naiintindihan nila to. Mga ganitong bagay, ano. So, akala kasi nila. May iba kasing ano, talagang asymptotally. Ewan ba, hindi ko maintindihan. Ito. Kaya minsan nakakasama ng loob, ano. So, gawan nyo na lang ng paraan kung paano yun isasabit dyan. So, mas maganda kung may tweezer kayo. Yun. Thank you, Lord. Yan. So, mahirap talaga pag ganyan na yung position niya. Na. So, yun. Sige, continue tayo. Dito naman tayo sa board. Tingnan nyo na lang. So, sa board natin, ganun pa din. Lagay natin yan. Iwas lang natin yung mga wire natin. So, lagay yan. Diyan. So, dapat ito. So, dapat nandyan yan sa sensor. Then, dito naman. Ganyan. So, tingnan nyo na lang. Dapat pumasok, lumapat. Ano? Then, lagyan ng pambakal na tornilyo dito. Para hindi na gumalaw. Next naman, dito. Yan. Medyo mabagal lang yung galawan natin dito guys kasi alam niyo na pag minadali natin to, nako, kakaproblema tayo dyan. Then next, yung medyo mahabang tornilyo sa gitna yan, dito yan. Dito yan nakalagay. So walang ibang mahabang tornilyo dyan kundi pang board yan. Ano? Isa lang yan. Sa gitna. Right? Tapos nyan, pwede mo na itong lagay sa power dito. Ito dito, power. Ito naman, dito naman sa, yan. Ayusin lang natin. Ito naman para dito sa sensor natin. I mean, para sa dynamo. Next natin, sunod na, ikot tayo. Yan. Kita ba? Ito naman yung sensor natin. Sensor to ng plate. So yung plate natin hindi pala natin nalinisan. Yan. Hindi pala natin nalinisan yung plate.
linisin muna natin yung plate niya. Mas maganda kung meron kayong lacquer thinner or alcohol na panglinis diyan. Or tubig, pwede din naman. Patuyuin nyo lang, ha. Ito, since meron naman tayong lacquer thinner na rin gagamitin natin. Nako, mag-iisang oras na pala ako dito, hindi pa tapos. Yan. Mahirap kasi maghanap ng anggulo para mas makita nyo lang. Yan, nilinisan natin. Then, saan yung may dumidikit dito? So, nakaganyan yan. Ano? Ito, lagay muna natin to. Tornilyo dito, maliit. Yan. So, sock nyo lang yan. May lock yan dyan dito. Then, lagay nyo sa butas. So, ganun. Then, yung tornilyo niya. Ito. So, lagay nyo siya dito sa may tornilyo. Yan. Lalagyan ng tornilyo. Then, ilock. Alright. Ay, nako guys. May kulang tayo. So, hindi ko na ilagay yung gear dito. Nakalimutan ko. Ito. Nako. Nako, paano na to? Ulit naman tayo nito. So, ito dito to eh. Kaya pa hinahanap ko, walang hindi ko pa nailagay. Yan. Back to zero ba? Dami ko nakakalimutan ha. Ito sa una pa lang dapat nailagay ko na to. Hiwa-hiwalay kasi na to. Anyway. Yan. Ulitin na lang natin.